Aba Ginoong Maria. Sa Tagalog ngayon, yung salitang Aba Ginoo, sa lalaki yun. Aba Ginang Maria, kung talagang tutusin ninyo. Pinagpala ka naman ng anak mong si Jesus. Santa Mariang Ina ng Diyos. Laking kalapatanganan. Ang Diyos ay walang pinagmulan. Si Maria ay nilalang ng Diyos at hindi si Maria ang nanganak sa Diyos. Santa Mariang Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen, Jesus. Pagpupuri yun. Yun na lang ang sagot doon ng humihingi ng tulong na ipanalangin. Hindi na lang ang patay. Paano ngayon yung mga taong tinuruan ng ganyan? Nananalangin sa isang patay na walang kamalayan. Ngayon, nakapupuri po ba sa Diyos ang patay na tao? Tingnan natin ang sagot. Pupunta ko rito sa mga awit sa 115. Pakinggan ninyo. At ang versikulo ay 17. Hindi nakakupuri patay. Kaya, yung panalangin, ako'y nananalangin kay Santa Maria Birhen, kay San Miguel Arcangel, kay San Juan Bautista, a los Santos Apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo, kay San Agustin, Ama natin, at sa iyo, Padre. Tingnan ninyo kung anong Diyos ng mga Katoliko, tao. Ang pangungusap na Aba Ginoong Maria, diyan pagtawag ng pangalan, pagbati o pagpuri o pag-aangat sa pangalan ni Maria yan. Ang salitang Ginoo dyan ay di pagdudugtong paukol sa kasarian, kundi patungkol sa katangian yan. Ibig sabihin yan sa Bible sa English chaste o gentle o virgin sa lahat ng aspeto. Ang salitang, Ina ng Diyos, ay ang Diyos o banal na spirito mismo nagbinigkas niyan kay Elizabeth. Nang sinabi ni Elizabeth na Mother of the Lord, ibig sabihin Mother of God, nang ikinalob ng Diyos na ang kanyang word ay ipaging anak sa pamamagitan ng sinapupunan ni Mary, nang ito'y pinagkaisa sa taong Jesus ng Deuteronomy 18 verse 15, Luke 1 verse 43, Psalms 2 verse 7, Hebrew 10 verse 5, Clarado sa mensaheng, Hail Mary, na ipanalangin mo kami, kaya ibig sabihin di nananalangin kay Mary, kundi nagpapaabot ng mensahe iba yung nananalangin kaysa magpapaabot ng mensahe. Ang panalangin ay pagpaabot ng mensahe para sa Diyos lang, at huwag niyong sasabihin na wala pa sa langit si Mama Mary, pang-iinsulto sa Diyos at kay Jesus yan. Ayaw niyo kasing sundin ang sinabi ni Jesus na sundin ang mga nauna na hindi isinasangtabi ang mga huli. Ibig sabihin panatilihin sundin ang nanatiling iglesia, at nanatiling ministry at nananatiling mga leaders at nananatiling doktrina. Pinagpapahalagaan mo ang pagpapanalangin ng ibang ngunit ayaw mong pangahalagaan ang panalangin ng mga santo. Sinabi ni Paul ipanalangin nyo lagi kaming mga santo. Kung ang natural na tao pwedeng ipanalangin ang mga santo, paano pa kaya sa mga santo na ipanalangin ang mga tao? Walang Katolikong nananalangin sa patay, maling pag-iisip nyo lang yan, kung sa mga santo nga di nananalangin, sa mga patay pa kaya. Pero ipinanalangin ng mga Katoliko ang mga patay ayon sa utos ng Diyos, Jesus, Word, kung sakali mang nasa Hades pa ang mga santo. Walang problema kung di nila naririnig ang binibigkas na mga mensahe. Ang pagpapaabot ng pagmamahal ay di kawalan kung di nababatid ng pinaaabotan. Mayroon Diyos at si Jesus at mga angel na nakakaalam, na sa takdang panahon babanggitan nila ang mga ipinapakitang pagmamahal sa mga patay ng mga mahal nila sa buhay. Patungkol sa Psalms 115 verse 17, una tandaan nyo di lahat ng namatay ay nasa Hades pa, at di lahat ng nasa Hades ay di nagsisisi o nagpupuri sa Diyos, yung patay na nasa impyerno na, yung mayamang lalaki ay nagsisi, kaya't gusto niyang magpasugo kay Abraham sa lupa upang mabalaan ang mga kapatid niya sa lupa, at yung pinangaralan ni Jesus noong bumaba siya sa Hades, ang iba roon ay nagpuri na sa Diyos, di pa pangaralan ni Jesus ang mga yun kung alam ni Jesus na walang magbabalik loob sa Diyos. Ulit, walang Katolikong nananalangin kahit kanino, dahil alam ng mga Katoliko na ang Diyos, Jesus lang ang pinananalanginan, dahil ang panalangin ay sa Diyos lang. Ulit, magkaiba ang kahulugan ng pagpapaabot ng mensahe